Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi. Anong oras mo ang pinapanood to? Welcome to Mortuworks Vlog. So ayun mga kamods, meron po tayong gagawin dito na Honda XRM 125. FI! Ayos! So ayun mga kamods, papalitan natin o kakargahan natin to ng 57mm bore. Unbox natin kung ano yung mga ikakabit natin dito sa XRM 125 FI. Pasok, BJ! Unboxing! So yun, isa-isayin na natin. Cylinder block kit by Pitts Bike. Pitts Bike! Baka lang naman! Steel bore, 57mm. At ang kanyang piston ay, tcharan! Dome piston, 57mm. Tapos ang kanyang rings ay RIK rings, piston ring. Head by Z5. Pitts Bike na yan. Anong size ng kanyang valvula ay 28-24. Yan, paport din natin yan maya-maya. Papakita natin ang porting natin. Tapos ang sunod, oh yes, mamaya. Sunod naman, Nel. Ano naman yung hawak mo? TB. Ano yung TB? Tuberculosis. TB o kanyang throttle body, 28mm. Ang ganda pala. Wow! Okay, ang may dala pala ng mga pyesa is a customer from Cagayan. Ang kanyang cam by Z5, 5.8, number 2, Pitts Bike. Tapos, ano yan? Manifold. Manifold. Siyempre, FI yan. Kailangan natin ng programmable ECU. Ano ang kanyang ECU, Nel? Tininining, Pitts Bike na yan. Connector para i-connect natin sa laptop para ma-program natin ang kanyang ECU. Yan ang susunod na pag-uusapan natin at ituturo ko sa inyo kung paano ba mag-program ng ECU. Lalo na ang Pitts Bike. Ano yun? Palamig muna kayo dyan. Halo. Halo. Pitts Bike! Baka naman. Ito mga kamads, ito yung head ng XRM FI125 na ipoport natin. Kung papansinin nyo, hindi po pantay ang kanyang from manifold to head. Yan po yung ipoport match natin para makuha natin yung tamang flow. Ang technique po dito is bubugaan natin ng pintura para magmamarka kung saan po yung ipoport natin. Simulan na natin. Ayun, gumamit tayo ng pintura para makita natin kung saan yung tatapisan natin. Ito na po yung head ng XRM 125 FI. Head by Z5 or Pitts Bike. Yan, na-port na rin natin at na-port match. Same na po yung butas nito sa mismong manifold. So, ito mga kamods, ikakabit muna natin yung bagong bore niya which is 57mm. Susukatin muna natin at mag-play test muna tayo bago tayo magtatapyas kung meron bang tatamaan sa mismong piston to head deck. Kabitin natin yung head pero hindi muna natin lalagyan ng rings para pwede natin paikutin para makita natin o play test tayo para makita natin kung may tutukuran ba. Hindi tayo basta-basta magtatapyas kung wala namang tatamaan dahil sayang lang din po yung compression. Ito na po yung piston, ikabit natin, tapos lagyan natin ng clay para clay test natin. Lalagyan natin yung head at papaikutin natin yung makina. So, ayun mga kamods, ang next na gagawin natin dito is pagkakabit ng oil cooler. Saan po ba natin kinukuha yung linya ng oil cooler o yung oil pot niya na out? Dito po natin kukunin. Andito po kasi yung pinaka-pump niya at dito po lumalabas yung oil. Ito po yung out at gagawin nating in is babagsak sa mismong tappet cover para agad malubricate yung rocker arm at yung cam. Akin yung cover. Bubutasan natin tong crankcase, ito po, at i-build natin. Yan. Kung papansinin nyo, ito po yung daanan ng oil from oil pump. Magbubutas po tayo dito ng 6mm at ipapabuild natin sa machine shop para maglagay sila ng aluminum o magbi-build up sila ng aluminum para hindi mahugot o magtagas yung tubing na ilalagay natin. Akin nga yung tubing, Jay. Ganito po yung size niya pero hindi po ito ilalagay natin. Ay, nilalagay natin aluminum din, di ba? Aluminum. Kasi kapag yung metal ilalagay natin dito at magbi-build tayo ng aluminum, hindi didikit yung aluminum sa metal. Kaya ilalagay natin, bibili tayo mamaya ng tubing para sa pang-aircon. Papagawa natin sa aircon. Yes! Tapos, ang hose na gagamitin natin dito is 1/4. Akin yung oil cooler. Oil cooler! Pasok! Pasok!
At ito po yung oil cooler. Bale 4 rolls po ito, nabibili po ito sa Shopee. Shopee or Lazada. Tapos, hindi po kasama ang mga hose niya. Itong hose na gagamitin natin is fuel hose and oil hose na 516. Yan po yung papasok kasi doon sa mismong ito, tubing niya. Pero yung para dito, saan yung tubing ulit? Yung hose. Ayun. Pero ito, kung papansinin nyo, medyo maluwag. Ang size po kasi nitong tubo na to is 1/4. Pero po pwede naman to, gagamit lang kayo ng heavy duty o stainless clamp. Kung papansinin nyo, from engine, from pump to crankcase, ito po yung pupunta rito. At pupunta sa kalagitnaan para malubricate din yung segunyal. Kaya ang ilalagay natin dito is magbubutas tayo ng 316 o yung pinakamaliit na barina. Mamaya para hindi mabarahan yung papunta pa rin ng segunyal. Para malubricate pa rin yung pinaka segunyal niya o mga side bearing. Oh, ha? Kulang? Sakto na yan. Sakto? Oh. Ay, mag-focus. Luwagan natin ng konti. Okay na. Okay na lang. Okay. Kamay ni kay Beijing. Ha? Pasok yan. Oo. Oh. Papa-build na lang natin ng aluminum. Yung mga iba kasi kinukuha nila yung mismong daanan ng oil dito. Pero kapag pagdating dito is mahina po yung pressure. Kaya kunin nyo pinaka-main o kung saan malapit sa oil pump. Dito po yun. Kasi every pagka-pump nito, pagka-under nito, aakyat na agad yung oil. Kumpara dito, dadaan pa siya dito para malubricate yung head. Magbabawas lang po ng pressure kapag dito po dadaan. Kaya kukunin natin sa pinaka-main line. Ayos! Ayan ang gamit naming oil dito sa ginagawa naming XRM125 Fi is Power 1 Castrol. Baka naman! Baka lang naman! Ayan, submerge muna natin ng oil yung kanyang clutch lining. Okay sa'yo, sa kanya hindi. Hello, nasaan ka? So ayun mga kamods, tapos na po yung pipe na pinagawa natin. Kung papansinin natin, ayan. Napakaganda, napakalinis ang gawa ni F4 ng RPM Muffler Shop to Gigerao City. Kalkal pipe na rin po ito. Ayan. Para hindi sakal sa kanyang set. At nakaredy na rin po ang kanyang oil pot. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na kailangan nyo butasan at ipahinang. At gagawan natin mamaya ng dadaanan ng oil cooler. Tapos sa may throttle body naman, nagpagawa na rin po tayo ng ram intake at gagawa natin ng adapter, lalagyan natin ng rubber para umipit doon at may pasok ito sa mismong airbox para meron pa rin siyang airbox para hindi para sala pa rin ang kanyang mga hangin na pumapasok sa throttle body. Ngayon, kapag sira po yung roller guide tensioner natin, lalo na sa mga XRM125 Fi, is ito po yun. Kaya iingay po ito, kailangan natin tong palitan. Kung papansin natin, lapitan natin. Yan, focus. Nakisama yung cam. Di ayos. Ayan, sira po at tupod na ang inyong roller chain guide. Dito po yan nakalagay na tinutulak ng ating tensioner, which is, isa yung tensioner niya. Ito. Same specs po ito ng XRM110 at Wave 100. Na dito po ilalagay, dito papasok na may spring po ito at tinutulak itong roller chain guide para itulak yung chain. At yung sa ibaba niya, upod na rin. Ito. Upod na rin. Kailangan natin palitan to dahil under naman siya pero makakarinig po tayo ng lagitik sound dahil kakalampag po ang ating chain. Ito po yung nagbibigay tension para maigpit ang chain at hindi kakalampag. Dahil kapag lawlaw ang ating chain, merong tendency na tumalon sa ngipin na pwedeng mag-cause ng pagkatukod ng ating mga balbula. So ayun mga kamods, dumating na rin po yung in-order nating ARM COM Cam Chain 10. Okay, yung Cam Chain Tensioner and ARM Compression ng XRM125 Fi. And halos 2 weeks or 3 weeks ata. Magwa 1 month actually. Magwa 1 month na itong order namin galing Indonesia at binili namin ng Shopee. Ngayon kakabit na natin at mabubuo na natin ulit o mabubuo na natin ng tuluyan tong XRM125 Fi.
Nakabit na rin natin yung bagong tensioner niya at nakabit na rin natin yung bracket ng oil cooler. Ito. Yun. Akin nga yung yung old niya. Nakita natin yung kaibahan nila. Kung papansinin nyo, pudpud na siya kaya papalitan natin siya ng bago. Ilagay na natin lahat yan bago. Check muna natin kung may nagpa-pump na oil. Kabit mo yan. Uy. Oh, ano? May flash po. Tit. Start. Uy, naka-on. Sige na. Yun. Working. Oil cooler. Sayang. Off nyo na muna. Check nyo saan yun. Ngayon, sunod na gagawin natin is kakalibrate natin yung TPS niya. Ihanap na muna natin sa pinaka-highest idle niya. Tapos bababaan natin hanggang sa 1,500. Tapos sa mismong laptop, ikakalibrate natin yung 0 to 100%. Ngayon, nakakonect na yung Pittsbike ECU. So, paano natin i-connect? Makikita nyo yung off dito. Ayan. I-click nyo yan. On natin. Ayan. Kapag on na, ibig sabihin, nakakonect na yung mga yan. Ngayon, i-calibrate natin yung TPS. Paano ba mag-calibrate ng TPS? So, makikita nyo dito, yung Learn Throttle Valve. Ito pa yung TPS nya. Click natin yan. Ngayon, max to minimum more than 3 times. Okay. Ang gagawin nyo, full rev, bitaw. Full rev, bitaw. Yan. Ngayon, record na po yon. Ngayon, titignan natin yung TPS nya from 0%. Rev natin 100%. Okay. Ngayon, para makita natin kung ano yung mga parameters nya, info nya, every percentage, i-read natin lahat yan. Nasa 12.5 na. Ayan, kung makikita nyo, na-read na siya. Check natin yung ignition degree, i-read din natin. Ayan. Muna natin. Start. Okay. So, papansinin nyo. Papansin nyo mismong highlighted niyan. Diyan po, iisa-isayin natin yan. Shit. Yung laptop nil, patamaan. Patay mo muna. Sigap mo. Okay. Sa pagpapalit po nito, pwede nyo po siyang i-highlight from there to here. Then, pwede nyo pong bawasan. Hindi ako na magawa. Bawasan o dagdagan. Ayan. Tapos after that, i-read all na. Isa-send po yan sa mismong ECU. Send. Confirm. Kung ano po yung nagalaw nyo, is pupunta po yan sa ECU, nare-read nyo na yan. Ngayon, check ulit natin. Start mo nil. Patingin nga mamaya nil. EFR. Sidit. Idle. Nice! Hirap mo nga. Putangin na, nakakamagyo pala ako. Okay. Good. Wow! Okay, tuning na XRM 125 Pittsbike 57mm Big Head 2824. So ayun mga kamads, nabutan na rin tayo ng hating gabi sa pagtotono ng Pittsbike ECU. Ito. Kaya sinasabi ko, hindi ang pagtotono ng mga ECU is hindi agad-agaran o madalian. Madami po kasi tayong mga kailangan dito na isaayos at intindihin o paisa-isa natin
magtotono hanggang makuha natin yung mismong okay na takbo niya o yung pinakatono niya. Itong pitch bike ECU na to is may kasamang selector. So, ano yung selector niya? Basta yung pinipindot. Nakikita niyo yung 1, 2, 3, 4. Okay, ito. Ngayon, once na natono natin yung mismong ECU niya, ang gagamitin na lang ni customer is i-click niya na lang yung 1, 2, 3, and 4. Okay? Para mahanap o ma-select niya kung anong angle or value or yung natono natin in every stage. Ayan. Number 1, 2, 3, and 4. Okay? Yung number 1, sinet natin yan for daily use or basic na biyahe. Okay? Kung gusto niya medyo may kick siya, advance siya ng number 4. Okay? Paano ba tinotono yung mga value na yan? Okay? Hindi basta-basta tinotono yung value na yan. Kailangan yung intindihin isa-isa kung saan papalya ang TPS mo o saan papalya in every RPM. Okay? Itong set na to is na set na natin at okay na yung mga value na to from 1, 8. Check na lang natin number 1. Then same lang din naman procedure niyan from number 2, number 3, and number 4. Okay? Kung titignan nyo, meron na kayong baseline o basis kung saan kayo magtotono. Makikita nyo yung from idle, 2% to 100% yung TPS. Basta na TPS o learn throttle valve nyo na or naayos nyo na yung mismong value ng TPS. Once na nagalaw nyo na to, huwag nyo nang gagalawin o itataas baba yung mismong tornilyo na meron sa throttle body. Okay, let's start. Paano ba ginagalaw to? Okay, again, pwede nyong read yung current, kung ano yung nasaan po kayong station o kung nasaan kayong tinutono nyo, or pwede nyo rin naman siyang i-read all. Ayan. Ngayon, kapag nandyan po kayo, connect nyo muna sa ECU. Ayan, read all nyo para makita lahat ng values. Confirm reading all? Yes. Okay, ngayon, na-read niya lahat ang data from here, ignition degree, okay, ignition timing, air fuel, etc. Okay. Ngayon, ang pag-a-adjust niyan is pwedeng pa isa-isa or pwedeng as full. Either magdadagdag kayo ng 1 unit or minus lang unit. Then, lahat man kung anong inedit nyo dyan is send all nyo para ma-write all at papunta siya sa ECU. Okay. Dahil meron tayong tools o gamit, hindi yun sapat para mapagana natin lahat-lahat yan. Dapat meron din po tayong basic knowledge kung paano ba pinapagana ang isang makina. Okay? Itong tinuturo ko sa inyo ay hindi kompleto. Hindi siya buo. Ibig sabihin yung pinaka-basic lang kung paano ano man yung ginagawa namin dito sa Mochiworks. Okay? Sa susunod na vlog, ituturo natin isa-isa kung paano natin tinotono ang mga FI engine. Dahil itong motor na to is kukunin na bukas at kailangan nating ma-release na rin bukas. Okay, abot na rin siya ng almost 2 weeks dahil umabot din kami ng biyahe nung time na yan. At syempre, hindi rin naman basta-basta ang pagkakarga ng isang makina. Dapat kailangan natin makuha yung tamang measurement, tamang spacing or compression, at hindi basta bolt-on na lang. Walang ganun na karga na kapag bumili ka ng isang karga, kabit natin dyan, hindi po ibig sabihin nun is all goods na o malakas na yung makina. Okay? Kailangan natin makuha lahat ng mga values or measurement para mapatakbo natin ng maayos ang isang makina. Okay. Okay. Babalik natin yung value na ginawa natin kanina para mag-optimal siya. At bukas, i-release na rin natin tong motor. Ayun, no? Kung mapansin nyo, ay sorry.
Mapansin nyo, mainit na rin yung kanyang oil cooler. Ayan. Sobrang init na yan. Ayan. Kaya patayin muna natin. Mamaya ayusin natin yung mismong tono ng kanyang makina. At ayos na. Okay, check natin yung AFR sa narrow band 13 or 12 point something kasi bumababa siya doon. Check naman natin sa wide band sensor. As you can see, ayan. All good ang tono, 13.1. Okay mga kamods, total under break-in pa lang siya. Sinet natin sa maximum RPM niya to 10,000 RPM para hindi masyadong ma-stress mo na yung makina, para maayos niya yung tamang break-in. Okay, kung papansin natin yung rev ko, ayan, 10,000 RPM. Pwede nyo siyang i-limit kung saan nyo gustong i-limit, 10,000 to 14,000 or 15,000. Pero over RPM na po yung 15,000 na masyadong mainit na sa makina. Total at ano pa siya, steel bore. Ayan, break-in muna natin yung makina at papabalikin natin si customer para iayos natin lahat ng value ulit. At pwede na niyang i-full rev o gawa natin ng video top speed sa susunod na vlog. Ayos!